nababad trip siya kasi nga sabi niya, bakit harap-harapan ng gustong biyakin ni Duterte ang Pilipinas ta's sinusuportahan niyo pa rin. So, naaano siya, nababad trip siya. Tapos, yun nga nung nalaman namin, Well, siya pala ay ano, siya pala ay what? siya pala ay hindi niya pala alam yung sentimento, hindi siya aware, Alam hindi ba siya niya ang history ng bansa niya? ayun nga. Kasi ang sabi niya, kaya daw ayaw niya is because may history raw ng violence sa Mindanao. So therefore, dapat daw hindi natin sinusuportahan yung mga secessionist ideations na yan So hindi na niya alam dahil ano yung it will be violent because Mindanao has the history of being violent. so alam niya yung history kung ba't may violence. That I don't know. Mukhang hindi. Hindi nga kasi nakakaloka kasi itong mga taong to, no? Makabansa, hindi naman nila alam ang history ng bansa nila. Diyos me, Santissima Trinidad. So, ayun na nga, huwag ka magsasabi na mahal mo ang bansa mo kung wala kang man lang binabasang matinong mga history books ng bansa or hindi mo inaalam talaga ang history ng bansa mo. So, di ba kapal lang mukha mag-history ng violence sa Mindanao? Well, kaya bakit ba may violence, no? Why is there violence? Ano ba yung pinaglalaban nila? There is a historical justice angle there. Kaya nga kailangan pag-aralan ng history, mga ineng, no? Wag kayong, Diyos ko din, wag puro TikTok. Hindi, ang problema kasi sa atin din, no? Problema ka rin kasi sa atin, ang bookstores natin, wala silang masyadong mga libro about this, no? Malalaman mo lang ito, mag-aaral ka sa UP. Sa UP kasi, this is, mas maganda ang discussions nila dito to some extent, Ateneo and even LaSalle. Pero pag wala ka sa mga ganyan, this is not really being discussed the way, people from UP understand it, especially from UP, no? Kasi mas grabe ang research work sa UP. So, 'di ba? So, ayun ang eksena. Hindi talaga siya kaya hindi ko masasabi na itong mga taong tunay nagmamahal. Alam mo, yung mga taong ganyan, syempre hindi rin nila kilala si Claro M. Recto. Wow. Diba? Si Claro M. Recto po ay isa po itong fierce nationalist. Yes. Ito po ay ang lolo, I think, ni Ralph Recto. Kaya nga sabi ko, anong nangyari doon kay Ralph Recto? Parang napanis ata ang similya ng anak ni Claro M. Recto. Anyway. So, si Claro M. Recto may tawag sa inyo, no? Ang tawag niya sa inyo ay Barong Tagalog Nationalist. And that means? That means superficial. Ito yung, magsusuot kami ng Barong Tagalog. Pinoy Pride. Ninalo kami ng Miss Universe. Pinoy Pride. Pinoy Pride, oh. May dugo siyang Pilipino. Pinoy Pride. Nanalo tayo sport. Pinoy Pride. Yan ang tinatawag niyang Barong Tagalog Nationalist. Let's use it again. Oo, yun ang ano niya, Barong Tagalog Nationalist. Ang ganda naman ng national costume. So doon mo nararamdaman yung pagiging nationalista mo pag mga nakakakita ka ng mga ganito. Pero hindi mo na pero pag tinanong ka na kung anong history ng bansa mo, wala kang makakaalam. Kasalanan din to ng Yellow, no? Kasi ang Yellow, ang ginawa nila sa history natin ay nagsimula sa martial law. But before martial law, anong alam niyo? True. That is so true. Diba? So true. Before martial law, anong alam niyo? Bakit nagkaroon ng martial law? Diba? Ano yung conditions kung bakit nagkaroon ng martial law? Ano ba yung... So, kasalanan rin ito ng mga Yellow na ang history ng Pilipinas nag-umpisa na ata ng martial law ng panahon ni Marcos Senior. So,
'Di ba kahit yung main textbook natin, eh, nung Mm. grade school parang 'di ba magdi-discuss ng pre-colonial history pero parang Mm. napakababaw na, "Oh, ito may balangay." Mali pa Mali-mali, mali pa nga mali-mali pa nga Migration, yung gano'n. oo, mali-mali pa nga yan, hindi ang tagal nga Oo. hindi pa nga kino-correct ata yan, eh. Yung ganyang eksena sa Eh grade school and high school hindi. So wala oo. tayong well, in the first place, historians are not a honorable they do not have a special place in the Philippines, no? Na Mm. name any historian you know right now, 'di ba? Ambet Ocampo, Ocampo is ah, not a historian, he's just like a trivialist or something, no? oo, oo. Um, si si Professor Van Vierna, ako marami Mm. akong ano, si, Mm. Reynaldo Ileto, Mm. of course yung mga giants, no? Si Constantino, si Mm. Jocano, Mm. um, but other than that, sino ba yung mga kilala ng mga tao? They don't even care, you know? I don't Oo. even know na 'di ba alam niyo sa Netherlands 'no, parang 'pag may mga nakikita akong mga libro ng mga pupunta ako ng mga bahay ng mga Dutch ano, parating may history book parati akong may nakikitang history book sa ano nila, Mm. bookshelf, history ng bansa nila. So, Mm. ikaw ba kayo sa bookshelf niyo ba may history ba kayo ng Philippines sa sa bookshelf ninyo or you even care to Mm. buy it? So Mm. parang ayun na nga ang ano, ayun na ang eksena natin. Kaya nga itong ano emergence ito ni Duterte na magse-secession. Akala lang nila Duterte is out of his mind. Oo. Pero bakit hindi kayo nakikinig ng mga speeches niya noon? Nung Mm. siya'y tumakbo ng presidente. Ano bang pinagsasabi niyo doon paulit-ulit? Historical justice ang Historical gusto ng justice. Mindanao. Historical justice ang gusto ng Mindanao. Historical justice ang gusto ng Mindanao. Oh, ang grabe nga yung pagpapaliwanag niya nun, eh. Tapos hindi ito pinapakinggan. Ba't hindi mo ito hindi ito alam ng mga ibang tao? Kasi ang binabalita lang sa inyo nangyari ng mainstream media yung puro yung pagmumura niya. So alam niyo na kung paano ginawa kayong tanga ng mainstream media. So Mm. yung iba rin naman wala naman silang pakialam. They don't care of deepening their knowledge and Mm. understanding. So yun yung ano, yun yung eksena nila. So ang mga chika nila kaya ngayon lost ngayon yung mga tao. But from the people of Mindanao, alam nila yung pinaglalaban ni Duterte dahil Oo. alam ng mga taga Mindanao ang history nila. Correct, correct. And that is ano 'no, yung mga comment like, "Eto kasi si Duterte yung ganyan, ganyan." Yung they think that Duterte is trying to, parang ang dating kasi ang pagkaintindi nila, dapat Duterte hindi ka nagsasalita ng ganyan para yung mga taga Mindanao hindi ganyan yung damdamin nila. Not thinking that whatever Duterte is verbalizing is an existing sentiment. Matagal Nirepresent na niya. yan. Siyempre Oo. hindi rin alam ng mga taga Maynila ang tawag sa kanila ng Mm. mga taga probinsya Imperial Manila. Mm. Alam mo yun, parang napaka-ignorante ng mga Manilenyo, lalo na ng mga Oo. Manilenyo 'no, na ang Mm. tawag sa kanila ay Imperial Manila. Ang alam Correct. talaga ang ano talaga nila, Manila is the seat of colonial power of Mm. of Mm. of Spain and the Americans. That is always what they're gonna view it, you know? Mm. Mm. So yun ang ano, yun ang eksena ng buhay-buhay diyan na Mm. tama si Dico, wala naman siyang sinasabi na maggigera, eh. Sinasabi niya is pinag-uusapan is the legal way of secession and there is actually Oh, a wait. legal way of seceding. Yes. In And fact, 'di ba ano na, ang tawag dito, what do you call it yung sa international, um, meron kang ano, eh, what is it yung internationally eucogens. Self-determination is a eucogens, eh, 'di ba? self-determination, Yes. especially niyan, sa context ng secession, especially that applies to decolonization. Mm. Oh, Mm.
So kaya nga ang ano niyan is hindi naman natapos ba ang colonization ng Pilipinas or ng Mindanao? Yun ang tanong ng Mindanao, natapos ba yung Mm. colonization nila? Hindi ba? Mm. Parang East Timor yan eh, 'di ba? Yung East Mm. Timor, it was na-attach sa Indonesia because of colonization. Mm. So, it's East Timor right now is independent. Yun ang kanyang pinaghuhugutan ng East Timor, and that applies as well to Mindanao, no? In the context of the colonization, may laban sila, 'di ba? Mm. Kasi nga, what is Philippines? Philippines is a colonial invention. There's no Philippines before. There was no Philippines before, but there was already different kingdoms of Yes, Mindanao. now, oo. So alam mo yon na parang ayun yung ine-eksena nila. Well, you can have some form of unity, but I think the best way to do it is to have a confederation, Mm. and everyone will have some sort Oo. of autonomy, pero meron kayong unity, and Oo. you are united for some reason. So Oo. Eto yon si Reiko yung kausap namin kanina. Umakyat siya kaso may work na daw siya kaya bumaba na siya eh. Pero, Reiko, ikaw ang dapat maging careful. Kanina I demonstrated that you said a lot of things that you don't know. And yet, ang kapal ng mukha mong mag-assert ng be careful, be careful. Hindi ka nga careful doon sa sinasabi mo eh. Sinabi mo, walang kinalaman si BBM sa People's Initiative. I demonstrated to you his involvement in the People's Initiative. Why? Through the budget. taga saan ba Pagkatapos si Reiko? Taga saan ba si Reiko sa Pilipinas? Cebu. Taga saan ka, Reiko? Taga Cebu. Taga Cebu daw siya? Taga Cebu sabi niya. Taga Cebu daw siya. So ngayon parang Reiko, yung sasabihin mo be careful, be careful. Ikaw nga you're not careful enough to check on the history of Mindanao. Ikaw nga you're not careful enough to check the involvement of PBBM dito sa People's Initiative. Hindi careful. You're going to tell us be careful, be careful. You are not careful. So tigil-tigilan mo kami, Reiko. Alam mo, Reiko, you have to be careful because your sentence doesn't make any sense. Careful what you wish for. Hindi careful kayo taga Mindanao, Highs. Can you write a coherent sentence so that I can be convinced that you know what you're talking about in the first place? Moving on. So yun yung basis niya, no? Well, magkakaroon ng violence sa Mindanao if you're going to use military force against a peaceful expression of sentiment, against a peaceful process of seceding, magkakagulo, 'di ba? Secession is not valid. Secession is not valid in international law if it's through violence. So a lot of countries frown upon it kasi nga of course syempre takot din sila sa kanila, no? Pero the thing is, if there is a secession sentiment, and then nagkaroon kayo ng away, actually mas mapapabilis pa yung secession nila. Yun nga, ang sinasabi, yun nga eh. Oo, that's the irony of it eh. Kasi, wala namang sinasabi yung mga taga Mindanao na, oy, mag-alsa tayo, take up arms or things like that in order wala namang sinasabing ganon. Oo, wala namang sinasabing ganon. In fact, the secessionist ideation was expressed out of frustration of what is currently going on in Mindanao. Okay? Si Reiko pala taga Mindanao. Sabi niya, ibig ko sabihin, be careful what you wish for. Nag-reply ako sa isang nag-comment na anong be careful. Ano daw? Anong be careful kaming taga Mindanao? What would they be careful for, Reiko? Actually, you be careful. Bakit yung sinasabihin yung mga taga Mindanao, be careful of what they wish for? About they wish to have, to forge their own destiny. Pero ikaw, wala kang pakialam na merong 17 na EDCA site sa Pilipinas. And empirically speaking, according to studies,
commissioned by the US military themselves, magnet ang mga US bases for a lot of violence. Hmm. Kaya wag mo kami sasabihin ditong be careful, gusto ng Mindanao to have their own destiny. Eh, ikaw hindi ka nga careful sa putang inang ginagawa ng presidente mo eh. Meron kang 17 US bases sa bansa mo. This is colonization all over again. Ano protection for China? Aanin ka ng China? Sa tingin mo ang Cebu lulusubin ng China? Ha, Reiko? What can they get from Cebu? Have you Dried ever mangoes. have you ever been to China? Do you really think? Anong kukunin sa'yo ng China? Anong kukunin sa'yo ng China? Bakit Yung mga made in China mong gamit? Oo. Kita mo na, hindi ikaw Reiko, ang hindi careful, hindi mo alam pinagsasabi mo. Bakla. 2,000, tangina ilang years na. 5,000, wala. Did you even ask yourself? Did you even ask yourself, Reiko? Taga Cebu ba to si Reiko? Feeling ko Reiko, nasa Luzon naman si Reiko. Taga Cebu ka ba or kung saan ka ba? Did you even think why China never colonized the Philippines? It is our nearest biggest country in the world ever. Tapos sa tingin mo ngayon i-colonize ka. Bakit? Ano po proteksyonan? Paano ka po proteksyonan, Reiko? Umakyat ka nga. Anong kailangan mong proteksyon sa United States laban sa China? Anong kukunin ng China sa'yo? Pek-pek ng asawa mo. Oo. Ano? Hindi sila interesado. Hindi, Reiko. I wanna know, anong proteksyon ang kailangan mo sa United States laban sa China? What? Sas, may Joey, may si Haya dyan, yung one question niya against that narrative. If you look at the history, tell us a country that China bombed ever. Or colonized, yeah. Ever. And then compare it to USA, who funds a lot of wars, who sends a lot of ballistics against countries. Compare it to China. Now you think all of a sudden China will bomb the Philippines? Are we that special of a country? No, are we that stupid to think about it? Oh, special. Are we that stupid? Are you that... Na-colonize ng China ang Tibet? Actually, no. No. Oh, ayan na naman. Ito na naman si Reiko. Reiko, wala ka namang alam sa history. Diyos ko, Lord. Reiko, ano ba yan? Reiko, wag kang tumanga. Alam kong tanga ka. Nakita ko na yung profile mo. Wala kang alam. Do not argue based on ignorance. Kung wala kang alam, pwede ka naman tumahimik, tas magtanong ka. Pero wag kang magmamaganda na may alam ka. Ang tanong ko sa iyo, Reiko, anong protection ang kailangan mo laban sa China from the United States? Tell me. Sabi ni Reiko, wag kayong mag-ad hominem. Ikaw kaya kanina ka pa nag-ad hominem. Reiko, Reiko, pag sinabihan kang tanga, hindi yun ad hominem. Description yan sa ginagawa mo ngayong gabi. Diba, I proved already, natatanga-tanga ka dun sa assertion mo na walang kinalaman si BBM sa PI? When in fact, he signed the insertion of 12 billion budget for plebiscite? Reiko, what about WPS? Anong protection ang kailangan mo about WPS? Tell me. Oh, kita mo? Ito yung produkto ng ginagawa kayong tanga ng mainstream media. Hindi kayo nag-iisip ng malalim. Okay? Ikaw, Reiko, sabi niya, WPS really? Yeah, I'm asking you. Kita mo, bakit ka magtatanong? Pwede mo namang sagutin ng diretso, ano ang kailangan mong proteksyon? Why can't you say it clearly? Kasi if you know, it should be easy eh. If you know, it should be easy to answer. Parang ako, kayang-kaya kitang, di-mainstream source ko. O sige, anong source mo, Reiko? Maglatagan tayo ng source. Anong source mo about the history of the Spratly conflict? O the South China Sea conflict? Anong alam mo dyan? Deterrent versus, kita mo, okay, Reiko, define deterrence.
Ayan na naman si Reiko, oh. Kita mo, alam mo yung mga pinagbabasa nito, yung hindi niya alam kung ano yung ginagamit mga terms. No, Reiko, sabi niya, ako daw ang source ni Reiko. Kung ako ang source mo, ba't kanya ka mag-isip? Si Coach Jarrett ang source mo? Bobo, wala namang alam yun. Ano namang alam ni Coach Jarrett? Sige nga, Reiko, panindigan mo yan, umakyat ka kung tama yung citation mo. Oo nga, umakyat ka. Magkakaalaman tayo dyan kung anong klaseng level ng Are you Hindi. ready for this conversation? Because if you are going to assert na ang sources mo ay si SAS, you better be ready na i-demonstrate sa amin ang level of comprehension mo sa sinabi ni SAS. Oo nga, Reiko, umakyat ka. Kung totoo may pinaglalaban ka, umakyat ka. Wala pa akong break. Wala ka pang break. Kanina ka pa, nandiyan ka sa Facebook. Ano yan? Diyos ko, doy. Di ba, hindi ganito na lang, Reiko. Ano ang pinag-utagatan ng South China Sea conflict kung talagang nagbabasa ka sa akin? Anong pinag-ugatan yan? Quiz time. Okay. Huwag kasi tayo magsisinungaling, Reiko. Tangin ang pagsisinungaling to, Diyos ko, dayakla. Sagot, Reiko. Tingnan mo, hindi mo masagot ng mabilis. Sabi niya, Reiko, source Mariosep. Di ba yung ano to threatened China dyan kasi magiging choke point. Yan? Ha? It doesn't make any sense. Why cannot you construct coherent sentences? Okay, sino bang meron ba ditong pareho ng Strait of Malacca? Ano nga why are you offering disjointed concepts? Pwede ka bang magsulat ng coherent sentence? Dude, Reiko, if you really think that you have a coherence, you don't. One concept after another. Naka-lecture enjoy na po ako sa Team JDV. So ano ba to? Sino bang parehas ni Reiko ang paniniwala at umakyat kayo? Naalala ko, no? Naalala niyo ba yung meron naghamon sa akin na isang vlogger? No, debate tayo about the tapos si ano, tawag dito? Anong pangalan nun? Yung parang Nico radio David? announcer yung boses. Nico Sino David? anak na yan? Nico David? Hindi. Si older guy at saka hindi obese. Yun doon. Ano to? Reiko, you are not making any sense. Sabi niya, ang WTPS have a huge impact sa trade, di ba? What do you mean meron siyang huge impact? It doesn't make any sense. Ano ba yan? Audience impact? I-complete mo yung Yung thought mo, ano ka ba, Reiko? Hindi ka ba tinuruan sa eskwelahan na kung anong ibig sabihin ng pangungusap? Ang pangungusap, what is a sentence? Ang pangungusap ay isang ekspresyon ng kumpletong ay grupo ng mga salitang naghahayag ng kumpletong kaisipan. kaisipan, oo. In English, a sentence is a group of words that expresses a complete thought. You don't have a complete thought. Therefore, you don't have a sentence. Therefore, you cannot argue well. Okay. Ano ba? Meron ba? Ano ba? Okay. Can we have questions from the panel? Oo nga. Go. Ang tawag dito, House of Senator, meron kang gustong i-point out at saka itanong kay SAS since nandito siya. Make it short and sweet. I just want to express something na hindi lahat ng taga Mindanao would want to be separated from the rest of the Philippines. And I'm one of them. Okay, we discussed this with Sihaya, with Romare, with Zephy. And that's a very unpopular opinion, no, because most of the people I know from Mindanao would want to be separated from the rest. However, I come from a place of fear because of a lot of reasons, but that's one of them. However, when I hear people who are not from Mindanao
and talk about it and say na they're against us, I feel like they're just using us. They're just using the resources that we give. Parang respect naman that, just give us that space to discuss the pros and cons. Wag naman kayong hindi bawal yan. Parang ginagamit Bawal mo. mag-isip ng ganyan. Oo, alam mo yun, parang pwede opinion na lang namin yan. Kasi ako nga, hindi nga ako 100% for it. But when I hear Claude talk about it and say, gusto nyo ba ma-separate ang Mindanao? Kasi I mean, dahil lang Duterte and Marcos are at war right now. Parang, are you sure it just started now? It's been a sentiment. I was a kid, my lolo has been talking about it, my papa has been talking about it. I hope ma-separate na kasi ang pera. That has been a sentiment for a long time. Hindi lang yan. Duterte did not start that. So yun lang, parang allow us to discuss this ourselves. If may nagsabi nga sa live namin na they are concerned for us. Sabi ko, thank you for your concern, but we don't need it. If it is a lesson we have to learn the hard way, we will take that. We will take that hit. We're stupid, then let us go. Pero wag niyo namang sabihin kasi parang parang nire-rape lang. Yun lang yung sabi ni Crizette, parang asawang nire-rape, inaabuso, tapos her opinion doesn't matter. Yun lang. Mm-mm. Nung nagreklamo kung bakit mo ako ina-abuse, yung abuser galit na galit, no? O Ganun tapos yung parang dating eh. bawal ka magsalita. Okay, dapat ka lang. Dapat you just let me rape you, let me abuse you. Mm-mm. Pwede magsalita naman kahit minsan. Alam mo yun. Mm-mm. Thank you, House. Ayan. House, ibababa mo na kita, ha? Ayan, sige. Thank you, House. Thank you for sharing. XXRUZ. Hello? Hello. Hello? May question ako. Thank you sa Ayan. may question ako. Hindi ako for Marcos pero ito yung tatanong ko. If sa mata ng mga DDS maganda yung drug war, bakit hindi pinaaresto ni Duterte si Marcos? Since nasa watch list naman pala siya. Well, if you're a drug, This includes yung mga malalaking drug lord katulad na Peter Lim. kasi po sa batas po natin, ang mga drug users po ay hindi po inaaresto. Sila po ay binibigyan ng panahon na makapagparehab. Actually, XX, kasi, ine-equate nyo kasi yung parang, yung drug list, ganyan-ganyan, yung ganyan. PRRD never referred to BBM as, A drug as a drug lord. Okay? Sinabi niya, si BBM, ay addict. Ay addict, di ba? Ay addict. How do we treat addict in our society? Nire-rehab. 'Di ba? 'Di ba nung si PRRD nung ni-launch niya yung drug war, pinasuko niya lahat ng addict. Na dapat magpa-rehab kayo, ganyan. And ang daming sumuko. Pati yung mga pusher na small time actually sumuko din. 1.7 million. Yes, oo. And also, ang tawag dito, kumbaga, he actually gives space dun sa mga drug addict na magbago kayo, ganyan-ganyan. And also, yung tokhang na approach ni PRRD dito sa war on drugs is actually tok pakiusap. Pag alam niya na ang family member mo ay drug addict, kakatukin niya yung bahay ninyo at sasabihin na, nanay, tatay, yung anak nyo addict. Pagka iyan, wala kayong ginawa dyan at yan ay naging salot ng lipunan, pasensyahan tayo. Okay. So ngayon, your question, bakit hindi inaresto? Is it out of character dun sa war on drugs ni PRRD? It is not. Okay. Now, during the speech of PRRD, kahit si PRRD, tinanong niya, ang tanong dyan, sino ang nagsusupply sa kanya? Okay? So, there, you can actually see that hindi naman niya nire-refer na drug lord si BBM eh. Drug user. And ang problema sa drug user, hindi nga maayos ang pag-iisip. And PBBM happens to be the president of this country. And we cannot afford na laging bangag ang isang presidente because our future depends on his, his decision making. Yun yung issue ng XX.
well, tama yung tanong ni XXRY, no? Mm. Pero maraming possibilities. One possibility is baka sinabihan siya nandito sa drug list at baka naman kasi nanako Nako. magpapasok Mm. o hindi nagagamit. So kaya hindi na siya pinangalanan diyan. Wala namang pinangalanan na addict ng mga politiko doon sa drug list sa narco list ni Duterte. Mga pinangalanan doon is yung mga pulis na involved sa drug trade. So hindi naman yung so, maraming politikong addict. So, hindi lang si Marcos, pero pinangalanan niya yung mga protector, yung mga yon. Kasi alam ko yan, no? Alam ko yung hindi dahil sa nasa watchlist kay nuhuli ka, kasi meron akong relative. Yung kaya ayoko ng shabu, no? Meron akong relative na addict sa shabu. Nandun siya sa watchlist. Sabi ko talaga, bahala ako. Sabi ko talaga, ay naku, pag sinabihan ko yung mga kamag-anak, pag hindi yan nagbago, bahala na kayo. Sabi ko, And this experience is across the board. You talk Yeah. to a lot of family. Alam nila na yung kamag-anak nila nasa watchlist dahil nga addict. yeah. Hinuli ba? So, ayun, XX. So, parang tingin ko you really have to, actually, nung una nga, nung mga tinatanong nila yan, na parang, sige, let the president explain it, ganyan-ganyan, na parang, kaso parang ginawa rin siyang bala nung mga anti-Duterte na, hindi, dapat hinuli niya, dapat kineme niya, ganyan. So that is why, yung isang episode ko actually dito, we look back dun sa war on drug, na parang, ano ba yung treatment ni PRRD sa mga addict in the first place? Oh, the 1.6, 1.7 million lang sumuko, no? They're all alive. Di ba inaresto? Oh, kasi di ba inano na nga namin to, no, na nakafocus kasi yung mga tao sa namatay, pero hello, most na na-apprehend sa war on drugs are buhay. Less than 1% lang ang namatay. So if we're gonna look at that number, yeah, you can cry for 20,000, but the truth is, sabihin na natin na 20,000, which is not a true number dahil nasan ba yung 20,000 bodies? No one can produce 20. Ha? Nasa Rappler. Oo, no one can produce 20,000 bodies. Di ba nakita nyo ng COVID? Yung sa New York, di ba? Ilang katawan pa lang yun, 1,000 or 5,000 dead. Wala na silang mahanap ng paglilibingan. Kahit sa Italy, di ba? Ilan ba yung namatay sa Italy? Parang wala pang 5,000 yung namatay sa Italy ata nung mga matatanda. Wala na silang mapaglibingan. Nakakalat na lang yung mga bangkay. Tayo bakla 20,000. Saan ba nilagay yan? 20,000 na yan. Di ba? Parang, nasan yan? Anyway, so yun yung na pag titingnan mo yung statistics, mas marami yung buhay na buhay. Yung mga anak ng OFW yung mga OFW nga natutuwa sila, nagtabaan yung mga anak. Yung mga nasa Netherlands ako, yung mga kapatid nila, kamag-anak nila na mga addict na wala na sa pag-addict. Pero may mga natatakot din yun kasi bumalik na sa pag-addict yung mga kamag-anak nila nung nawala si Duterte. So maybe there is a problem. Charot. Anyway, so yun ang eksena natin, no. Bakit si pero tama yung tanong. I believe na explanation yan in the future kung bakit hindi siya pinahuli. Dahil nga addict lang naman. Oo. So ayun, does that make sense with you, XX? Para sa akin, parang lang 50-50. Nagets ko yung 50, yung 50 parang hindi ako na And what stops you from being convinced? Kasi nung panahon ni Duterte, meron talagang inosenteng na kunwari yung warrant of arrest. Wala namang warrant of arrest, pinapahuli yung tao kahit inosente. Pero yung malalaking drug lord talaga tulad nila Peter Lim, hindi sila pinapahuli.
Kasi katulad May ni standing Kian, warrant of arrest si Peter Lim. May warrant of arrest si Peter Lim. ayun nga Pinapahuli eh. siya. Ayun nga, pinapahuli siya pero hindi siya hulihin. Pero yung mga walang warrant of Kasi arrest, nagtatago siya. Nagtatago siya. Hirap Kasi ulihin yung nagtatago nagtatago. siya, but he has a standing warrant of arrest. So he is going to be apprehended anytime. XSRY, kilala mo ba ang mga Parohinog? Kilala mo ba si Jaguar? Kilala mo ba sila Kerwin Espinosa? Kilala mo ba Kilala ang mo mga yung mga huge drug lords na nahuli nung panahon ni PRRD? Actually, hindi lang sila huli, patay na sila. Patay, oo. Oo. So- Kilala mo ba si Parohinog, XXRY? nababalitaan ko lang. Okay. Ang bata, Aminin ko yan. David Ignacio, David Ryan Ignacio, handito ka ba, David Ryan Ignacio? Kasi si David Ryan Ignacio has a very, very real experience with the Paruhinog. Oo. Umakyat to sa live ko sa TikTok actually. And sa totoo lang, naiiyak talaga siya dahil sabi niya, finally, we can live our lives nung nawala na ang Paruhinog. XXRY, ilang taong ka na ba? Mga 26. 26 bata pa. So hindi niya talaga alam, hindi niya kilala to si Parohinog. Okay. Ang mga Parohinog, XXRY, sila ang drug kingpin sa buong Mindanao. Ang mga Parohinog, naka-base yan sa Osamis. Okay, ang Osamis ay sa Misamis Oriental, tama ba? Ang Osamis. Ang Osamis City, mayor dyan si Parohinog. Ang mga Parohinog, dati yang karnaper. So, ayan yung na-involve sa Kuratong Baleleng na pinatay ni Ping, no? Nag-i-issue rin niya kay Ping noon dahil nga sabi, EGK, eme. Ngayon, itong mga Parohinog, so marami silang syndicate, no? Drugs, etc. Pero sila ang drug kingpin. Lahat ng shabu sa Mindanao, majority niya, 90%, etc. Nanggagaling yun ng Osamis. At sa sobrang lala ng sitwasyon sa Osamis XXRY, ang shabu ay binibenta na parang candy. At ang mga medical doctors, medical practitioners na nagvo-volunteer sa Osamis, naloka sila dahil ang number 1 prescribed drug ay antidepressant. Kahit bata, nireresitahan ng antidepressant dahil nga talamak ang shabu. Kasi nga, syempre, yung mga magulang nila na nasa bahay, nagsashabu sa harapan ng mga bata, naamoy nila yan. Ngayon, for the longest time, walang makagalaw sa mga Parohinog. Kung isi-search mo yan, lahat ng politiko humihingi ng campaign funds kay Parohinog. So, pag nakita mo yan, may humihingi ng support, campaign funds, dahil maraming pera si Parohinog. Dahil sila ang drug kingpin yan eh. Sino yung naka-timbog? Duterte. Ngayon, mas gugustuhin mo ba XXRY nagbuhay si Parohinog or patay si Parohinog? Para sa akin, lahat ng masasamang elemento sa Pilipinas mawala Actually, ang tanong ko ito, I think agree naman tayo doon na dapat talaga ubusin tong lahat ng mga na to eh. Ang tanong ko, so why do you feel not convinced doon sa naging approach sa war on drugs just because hindi nahuli si Peter? Sandali lang. May umaapila. Sabi ni John Remelo, I'm sorry sas, diyan totoo. Ano ang hindi totoo dyan? Ano ang hindi totoo, John Remelo? Sa aking sinabi. Expand daw nila sa Pilipinas. Mas malaki daw yung sapok. Mas malaki yata yung sakop nila. Mas malawak yata. Less ang addict sa Osamis. Actually, maraming addict sa Osamis City. According to my sources na taga-Osamis. Na taga-Osamis. Yes, yun din yung sinasabi sa akin ng mga taga-Osamis. At meron din akong kakilala na kamag-anak ng mga Parohinog. So,
Yun po ang aking source. So, kung mas maganda po yung source ninyo, sabihin nyo lang sa akin. Pero marami ako nakausap. May nakausap pa akong judge sa Mindanao during the term of Duterte. Siya ang nag-feed sa akin ng information. Hindi ko lang sasabihin kung saan sa Mindanao kasi I want to protect her life, honor, and limb and alindog. Charot. Ayun. So anyway, ayun. Actually, yung nakausap ko nga dyan, yung nag-share ng storya niya dyan, sabi niya parang nung time na nandun yung Paruhinog, they are all living in fear. Because it was like Paruhinog Kingdom, yung Osamis during that time. So, kaya ang laking pasasalamat nila nung naapula yan. XX, so ibig sabihin, kaya pala hindi ka ma-convince kasi hindi mo alam yung napakalalaking mga drug lords na tinumba ni Duterte. Nakafocus ka kay Peter Lim. Peter Lim, no? Actually, taga-Tondo, kaya marami din dito. Pero sa panahon ni Duterte, marami pa din. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nawawala. Hindi mo talaga siya nawawala, hindi niya na zero. Sinabi nga niya yan na the war on I did not expect that na I am going to fight my own government. So kaya nag-apologize yung si PRRD kasi 'di ba ang pangako niya 6 months. And then nagulat siya na parang ay puta, ang laki pala ng kalaban ko dito. I'm fighting my own government, yun yung sinabi niya. And nobody's saying na zero out yan ni Duterte. But I think you would agree also na while it is not zeroed out, there is a very, very significant change. Would you agree on that? Meron naman kahit papano. Yun. Yun yung na-appreciate ng mga tao. So ngayon, yung question ko, di ba sabi mo 50-50 ka? Ang reason ba kaya ka 50-50 is because you do not know the big fish in the ocean na tinumba ni Duterte sa war on drugs. Meron naman akong alam, nagre-research ako kaso yung iba syempre nakakalimutan ko. So, yun nga. So, ibig sabihin, ba't nakafocus ka kay Peter Lim? Diba? Bakit si Peter Lim yung measure mo ng success na bakit hindi siya hinuhuli? In fact, meron naman siyang warrant of arrest. Diba, kasi nag-picture sila together. Yan na. Isa na yan. Okay. Ngayon, reasonable ba na pagka may picture ang isang tao na may kasama siya, is going to be a proof of your belief na whatever? Na, bakit? Ano bang sinasabi ng picture na magkasama sila? What does it tell you? And what are your assumptions? Katulad ni Michael Yang, yung dati, yung kasama niyang Chinese citizen. Sa Farmally. Mm. What about it? What are your assumptions because of the picture together? Yung mga nasa circle niya, may malalaking kinalaman sa droga. How did you know na merong malaking kinalaman sa droga? So, ibig sabihin kung kunwari meron silang malaking kinalaman sa droga, ibig sabihin pati si Duterte may kinalaman din. Hindi, sinong malalaking tao nakapaligid kay Duterte ang may kinalaman sa droga? Si Michael Yang. Si Michael Yang? Sorry ano yan? Sa Farmally yata si Michael Yang. Nilabas kasi na news niyan about before kay Michael Yang. Kaso, sabi ni Pidea, kinonfirm nila noong 2019 na hindi po yan yung Michael Yang na drug. Hindi na Michael Yang yun. Michael Yang, spelling. Executive. Yes. Magkaiba yung spelling. Actually, yung Peter Lim din, nagkagulo sila dun sa Peter Lim dahil ang daming Peter Lim sa Pilipinas. Ngayon, ang inaano nila, ito ba ikaw ang Peter Lim dyan? Kasi may Peter Lim. May Peter Lim na negosyante at may Peter Lim na involved sa Dugay. And then eventually, na-confirm nila na yun yung Peter Lim na involved sa Dugay na nang sabi ay supplier daw ni Kerwin Espinosa. So, ngayon, according to Chismis, kaya hindi na makita si Peter Lim ay dahil hindi na natin siya makikita. Charot. Yes. According to Chismis yan. So, ngayon, XX, ito ang tanong ko sa'yo.
Sabi mo 50-50 ka kasi hindi mo nakita na inaresto si Peter Lim. At dahil feeling mo merong favor dahil nakita mo na magkasama sa picture si Duterte at si Peter Lim. Okay? Ang tanong ko sa'yo, is it reasonable to make assumptions because of picture by association? Is it an intelligent basis of your speculation na because merong picture, kung kunwari yung Michael Yang, o hindi mo naman pala alam na yung Michael Yang na yon ay hindi yun yung drug lord na tinutukoy. Yung Michael Yang nakasama sa picture ni PRRD is a formerly executive. That's an entirely different issue. Yun yung kinwestiyon ni Dick Gordon doon sa mga face mask at COVID medical supplies nung kasagsagan ng COVID. So it has nothing to do with drugs. So ngayon, ikaw naniwala ka sa picture but you did not care to really dissect whether the Michael Yang that you are talking about is the Michael Yang that is the drug lord. So ngayon, would you say it is logical to use yung mga picture-picture na nire-rely mo tungkol dun sa mga drug lords na hindi hinuli ni PRRD? Pero yung Peter Lim, Actually, ayoko lang din talaga mag-aniba kasi makasuhan ako eh. Kung Bakit naman? Hindi ka makakasuhan. Diyos ko po naman, di sila mag-aaksaya para kasuhan ka. Paano ka kakasuhan? XX ang pangalan mo. Diyos mo, hindi ka kilala. Ano mo, arte? Diyos ko. Tigil-tigilan mo ako sa drama na kakasuhan ka. Pangalan mo, XX Ryu? Sige nga. hindi, sino ba yung nakapalibot? Gusto rin namin malaman, no? Sino ba yung drug? Magbigay ka sa amin ng clue. Isulat mo sa private chat para hindi ka... Para hindi ka makasuhan. Tapos Ako ba wala siya? kang mukha, wala. Pagkatas pangalan mo, XX. Diyos ko, paano ka kakasuhan? Tigil-tigilan mo nga ako. Pero yan, ang eksena kasi niyan. Pero ganito, no? Ako kasi, kasi, ang ano ko is, bakit parating hindi successful yung drug war ni Duterte kasi hindi nahuli si ganito, hindi nahuli si ganyan, hindi nahuli. Pero maraming nahuli. Maraming nawala. Pero hindi nila tinatanong, Joey, is, kung alam ito ng PIDEA na matagal na ito ang mga drug lords, bakit nung mga nakaraang administrasyon hindi ito pinahuli nila Okay. Pinoy? 'Di ba? For example, Walang nahuli kahit sino. walang nahuli kahit sino, inaano nila, ay hindi hinuli si Peter Lim. Bakit hindi niyo hinuli nung panahon ni Pinoy? Alam niyo rin pala na drug lord. So mas malala. 'Di ba? At least ngayon alam niyo na siya yung drug lord. So, pwede bang sabihin na hindi alam nila Pinoy na ito ang mga drug lord? Tapos nung maraming nahuli, ay hindi siya successful. Hindi siya successful based on the standard Duterte set for himself. Pero pag ikumpara mo siya sa drug war ni Pinoy, ano yung mas may nangyari? Or sa panahon ni BBM ngayon, 'di ba, compare the first 2 years ni Duterte ng pagtalakay niya sa issue ng drugs. So first 2 years ni Pinoy, sa first 2 years ni BBM. What would be your objective assessment? Which one is better? XXRY. 2 years ni BBM sa war on drugs. 2 years ni Pinoy sa war on drugs. Versus 2 years ni PRRD. Yeah. Which one is better? I think we can objectively. Yes, go. siguro sa panahon ni Duterte kahit papaano for me. Well, i-compare mo nga ang tanong dito ay napakalinaw. Sa first Sige. 2 years ni Pinoy versus first 2 years ni PRRD versus first 2 years ni BBM. Ano yung mas may nangyari? Sa first 2 years ni Pinay, aminin ko, medyo wala pa ako alam nun kasi pa ako nun eh. Bata ka pa nun eh. Basta magka-high school pa lang ako nun. Minor. Sa panahon ni Duterte, nakita ko, meron naman kahit papano. Pero ngayon sa panahon ni Marcos, syempre parang for me sa POV ka, nakikita ko nagmamahal yung bilihin na sobrang mahal. Yung iba nawawala ng trabaho. Syempre yung iba kakapit sa patilim.
ang gagawin nun nung iba, yung may hirap, syempre di na sila makuha ng ano eh. Syempre magbebenta sila ng droga. Kaya may possibility na mas lumala siya. Well, actually, XX, to be fair, ang claim ng PBBM administration is that bumaba ang krimen, bumaba ang mga drug incident, kineme, ganyan-ganyan. Yun yung claim nila and they have number to prove it na sinasabi nila na bumaba yung numbers. However, this is the difference between the public perception during PRRD time and the public perception during PBBM time. Kasi now, while they try to feed us numbers that it goes down, people are not convinced. 'Di ba? Kasi nakikita nila yung mga kamag-anak nilang addict noon na na-reform during PRRD time. Ayan, pumapayat na naman ulit. Pagkatapos, another indication, XX, mas mura ngayon ang drugs. Yeah, ang mahal ng drugs. Very clear indication that the incidents, that the war on drug now softened up. Kasi the fact that it's very easy to access now, ang droga, you know, it tells you na, your numbers is not telling the truth. Bakit mas madaling makuha ngayon? Diba? Alam mo bakit wala na silang wala na silang balita kung magkano na ang street ng shabu. Kasi nung panahon ni Duterte, every week ata or every month binabalita kung magkano, 'di ba? Kinumpir pa nga nila. Yan ang pinakamagandang indication kung effective ang war on drugs. Pag yan nagmamahal dahil sa sobrang hirap makakuha. Ngayon, ang daming nahuhuli, 'di ba? Ng mga nasiseize ng mga drugs. But the street value ng drugs, napakamura ngayon. I actually read a message of one of my sabi niya, taga Cebu siya eh. Sabi niya ganun, Miss Joey, 11 years ako sa Cebu. I've seen people literally na nagdodroga sa kalsada, ganyan-ganyan. Nawala to Duterte time. And now nagbabalikan sila. And my God, the prices is, is very, very different now. It's very easy to access now. Kasi nga mura. Mura na siya. So, bakit nagmumura ang drugs? Nagmumura siya kasi madali mong ma-access. Ay, nako. Ayun. Ewan ko ba? Bahala na kayo dyan. Ayun. Meron pa ba tayong concerns? May mga tanong pa ba? Meron pa bang violent reaction? Actually, kaya kaso ba out of topic? Okay lang. Okay lang, go. Ano ba yan? Kasi descendants ko, taga Taiwan Payag ka ba sa pro-Taiwan independence? Bakit siya hindi naman siya hindi naman ako taga doon. Wala mo siyang stake doon, di ba siya Chinese? Ang tatanungin mo dyan, dapat Chinese. My God. Wala naman tayong pakialam dyan, no? Diyos ko, Lord. Wala naman tayong pakialam dyan. Well, siguro... Actually, ikaw yung Taiwan independence na na kaya ko pinapalitan yung pangalan mo kasi unang-una nandito tayo sa Pilipinas, wala tayong paki doon. Kaya ayaw kitang paakyatin dito. You saying those kind of things is very, very politically incorrect and offensive. Hindi, ako, alam ba ikaw, ito yung username mo eh. Hindi, ikaw ba XXRY, pro Texas independence? Yun. Pag-usapan natin. Sa akin, hindi. Magkaiba yung situation ng Taiwan tsaka Texas pro Hawaii. Pro Hawaii independence. Pro Hawaii independence. Bakit magkaiba? Iniba mo lang. Pareho rin naman sila nagsisik ng independence, di ba? Di ba parang, so, ayun ang eksena ng buhay-buhay. Pero, ako talaga. Kasi simple lang wala kang stake doon. Parang let the people determine it. People living in there determine it. So it's not for you to speculate and philosophize. Kung gusto nila ng independence at gusto nila makapagpatayan, di makapagpatayan kayo. It's up to them. Ako wala akong pakialam. Di ba parang I don't really care because hindi naman mag-apekto yung buhay ko kung maging independent siya or hindi.
Oo, if you are Taiwanese, then talk to your fellow Taiwanese, 'di ba? Sila yung kausapin mo about it. Yeah, dun. Kasi wala ka nang, ano siya eh, parang, it's, it really does, it will really not matter. Kasi hindi siya ang ano, hindi ko siya, una, I will not suffer the consequences of any decision. So, hindi ko talaga ako magkakaroon ng informed opinion there. Ano ikalawa? Wala talaga. Parang, ako, I believe that, XXRY, magbasa ka na lang kasi about One China policy. Hi Joey, hi Sas, I'm a fan. hi. Next. And then, ano nga siya, descendant daw kasi niya. May ano kasi siya, mistake siya kasi nga parang meron yata siyang Ay, ibig sabihin, so pero taga pag saan sila? ganun, Pero pag taga ganun, saan sila sa mainland China, yung descendant mo? lahat naman ng nasa Taiwan ay nanggaling ng mainland China. Galing na mainland, truth. Sasa, sana yung copy ng ano mo? I was Lang. trying to watch earlier on yung research, yung pinost mo, it's research on AI, but Oh, I can't find it anymore. anong gusto mo? Ngayon ko ibibigay. Yung video, yung kaninang ginawa mo. Wala na yung nawala nga yung video kasi Kaya nga eh. mali kasi Sinave ko pa yun. mali kasi yung napindot ko nung pagka-save ko nung video. Okay lang. Ano tanong mo? Do you have any questions? Wala XX, naman. okay na tayo ha. Ibababa na kita XX Sige, ha. Thank you so much, Thank you for XX. joining Thank you. XX. Oo. Sige, bye-bye. Quell Edicization talks was picked up by international media. Definitely, these events will be in the radar sa other claimants ng West Philippine Sea. So, as I read from the news, pati nga si Vietnam, tumaas na rin yung sungay sa atin. China closing up with Vietnam. How would this play out in the future kaya? Anong mga possible scenario nangyayari kaya sa atin sa ASEAN region, Ms. Sas? Well, unang-una, walang other claimants ang West Philippine Sea because there's no such thing as West Philippine Sea. Tayo lang po yon. Nagmalan South nandun. China Sea. Sa atin lang po yan. Kahit yung arbitration, ang tawag po doon ay South China Sea Arbitral Tribunal at hindi West Philippine Sea Arbitral Tribunal. So ikalawa, I think ako kasi yung sabi ni Bibim na he will quell it. Talks, how can you quell talks kung ang tao lang naman pag-uusapan yung does Mindanao have a right to secession? You cannot ano yan violation yan ng expression of the right to self-determination. Actually, mas lalo sabi ko nga pag gumawa pa sila ng hakbang ng violent against this, mas lalo mapapadali yung secession. Kasi nga ano yan lagot siya dyan if he did something anything kasi anong gagawin mo. So kasi alam mo if for example na magkaroon ng matuloy yung proxy war ng US dito sa region natin, alam mo that would also speed up the secession. Kasi anong gagawin? I don't think Mindanao would love to be included again in another war that wala naman silang kinalaman. So ano talaga siya? It will be difficult. May tanong si Christian, kung magkatotoo ang Mindanao Republic, may possible ba na territorial dispute sa South Visayas Sea, North Mindanao Sea? No, wala. Because those what's this? Wala kasi it can easily be managed, no? Of where it would end or whatever. Pero pag kasi ganyang intersecting, it will just be an intersecting sea. Pero
Pero hindi pa yan, Diyos ko Lord. Ang ano ko lang dyan is, I think the world is watching. And that was the greatest, parang that was the impact of Duterte. That he made the world, Watch. he made Mindanao relevant in the world stage right now. And of course, they would research, no, bakit ba may sentiment ng ganyan ng Mindanao, especially international audience. So, ayun ang eksena. So, ayan. Shout out. Nandito na naman si John Rimel. I think it's a never-ending story. Well, it's never ending for you because you only our lifespan as individuals is only, if you're lucky, John, you're going to live up to 70 years old. But this sentiment has been going on for a generation, and it will just keep on being, hindi naman nawawala. This is being passed from one generation to generation, that they shouldn't forget their history. And it's all about timing. It took 300 years before the Filipino revolutionaries successfully fought against the Spaniards. Nasa 100 ano pa lang tayo. Since the American colonization, wala pa tayong 150 years. Nasa ano pa lang tayo, 123? Nasa mga 122, 23 years pa lang tayo. Meron pang remaining 200 years. So magdasal ka diyan na mabuhay ka para ma-witness mo ang choice of history. Yun. Papainitin ko lang uli yung, kung nanonood pa si Reiko, papainitin ko lang ulit yung ulo niya. Ayan, nandiyan pa siya, Reiko. Ayan, yung nagsa-static yung audio mo. Ayan. Huwag niyo masyadong i-bash si Reiko. Alam niyo si Reiko, mentras nakatambay siya na nakatambay dyan, alam niyo umasa tayo na may papasok sa utak niyan. So hayaan niyo siya dyan na magstay at makinig sa usapan. Kasi pag tumambay ng tumambay yan, tatalino rin yan. So hayaan niyo lang siya dyan, hayaan niyo lang. Ayun. Hello Caroline, ayan, yung microphone mo may something. Hello? Ayan, feeling ko nagsasalita si Caroline pero wala siyang audio. Hindi ka namin naririnig. Hindi, ang ano ko dito, parang, do you really think na yung mga native Filipinos doon sa Pilipinas during the Spanish colonization, do you really think lahat sila gusto na magkaroon ng independence from Spain? No. Do you really think na nung panahon ng American colonization, lahat ng Pilipino nun gusto ng independence from Spain? No. Simple. So that's why you need to study the history kung sino yung mga ayaw. I think longer than that. Hindi, settler groups yung niya. Ibig sabihin, yung settler groups yung over a century. Okay. Yung hindi native. So, Mindanao can be a plurinational republic like Bolivia. 'Di ba? Ang tawag ng Bolivia sa ang kanyang official name is the Plurinational Republic of Bolivia. Ayun. Caroline, ang tawag din, mag-reconnect ka kasi parang feeling ko meron kang kailangang i-approve doon sa mic settings mo kasi hindi ka namin naririnig. Ayan, ng maayos. Ayan. Dos, meron kang gustong i-share? Hello po. Hello everyone. Am I clear? Yes po. Meron po kayong gustong i-share? Make it short and sweet. Short lang talaga. Kagaling ko lang sa concert ng Maisog Live. And, talaga? Balitaan niyo po kami. Masaya. And musicians are great. And anyway,
a little background of myself. I'm information assistant for the USAID program, and before that, I'm a part-time member of the Communist Party. And a shortcut ko lang about the secession. Sandali lang, Dos, ha? Sandali lang, Dos, ha? Member ka ng CPP, and at the same time, you're USAID. and USAID. Ah, I've seen yes. that. Okay, Also, I am amazed about everything about you right now. the U.S. government as an information assistant 3. So I have the 1 and 2. We Ah. gathered information for the good, the devils, and the pretenders of Mindanao. Okay, You sandali get lang. Sandali lang, Kuya Dosa, meron lang ako i-correct dito na sinabi na kaya daw ayaw nila is because ng mga natives doon dahil gusto nila ng representation sa Philippines want to be part of Spain so that we have a representation. Actually, the Philippines then had a representation already, even before the revolution, sa Spanish Cortes. Okay, thank you so much. Okay, tuloy Kuya Dos, what is your concern, comment, question? Paglalahad, Okay. malikha, sulat. Charot. Tama? I'm not saying I'm worried about the survival of Mindanao. The sultans of Mindanao, we're gonna link again to the sultans of Southeast Asia. Oo. Ang Okay. sinasabi niya, Sige. magso-survive economically kasi nga maglilink. Magsusurvive economically. Oo. Akala ko sabi niya, hindi magsusurvive. So, ang sabi niya, magsusurvive. How- Magsusurvive economically. Oo. Ang pagkasabi niya kasi, how Mindanao will survive? They will go back to trading. Ganun yung kanyang phrasing. Oo. Mm-mm. Yun ba? Tama ba? Will they survive or they will not? Ano po conclusion po ninyo? We will survive. We're gonna go back Will to the survive. Okay. old tradition of trading for Mindanao. You Ayun. imagine that. You imagine that 40% of our food supplies is gonna remain in Mindanao. So we're gonna have a surplus of food here in Mindanao, and we're gonna have a market of Southeast Asia through Hulu. We can make bridge from Hulu to Sabah and so we can link anywhere. We don't have a problem of gasoline and other products and So, you are market. positive. Tama po ba, Mixed. Dos? You are Mixed. positive. Mixed. Very positive. Kasi una, it will be bloody. Pero, sabi niya is Mindanao will survive. Kasi nga, Mm-mm. yeah. Mm.